na lumalaban para sa ating bayan. Ang mga idol ko po, si Sir Harry Roque. Kasi ako si Ana po, mapapakilala lang po ako, matanda na ako, 61 na ako, pero nung kabataan ko, ako po ay si Ana and Soraya ng Fire sa Itbulaga po. Yung aming kanta po, baka po maalala niyo pa, yung babae, tayo ba ang mga Cinderella, na ang lalaki ang tanging pag-asa, isa yun. Yung isa pong masikat sa amin po, ay yung heartbreak, you give me a heartbreak, I gotta let you know. Alam niyo, tandaan niyo ba? Sabi niyo ba? Thank you. Pasensya na po, wala pa ako nahanda. Wala ka pa -1, wala ako mas kinakain. Nasa bahay lang po ako, nanonood ako ng TV, ng KLJC, ng lahat po, ay nakikinig po ako. Dali-dali ko po sinuksok yung aking pantalon at tukpak po dito. Hindi pa po ako naninigo. Kaya kung nag-joke sa akin, natulak mo dito ngayon. Meron po akong kausap na dating musikero din. Alam mo kung sino ka. Hindi kita papangalanan, pero balang araw, papangalanan din kita. Walang hiya kang tao. Ang sabi ko sa kanya, bakit ka tumatawa sa mga komento tungkol sa nangyayari sa Davao? Sabi ko, madami nang namamatay doon. Sabi niya, mabuti pa, mamatay na sila. At tuwang-tuwa ako kung mamatay sila. Hindi mo maatin sa mga Pilipino na ganyan tumingin sa kapwa Pilipino. Hindi po importante na tayo ay Katoliko, Protestante, INC, o ano man po, KLJC, isang tao tayo. Puro tayo anak ng Diyos. Pantay po tayong lahat. Isang kwento sa inyo, kung mamarapatin nyo, sandali lang po. Pumunta po ako ng Siargao nung kasagsagan po nung Odette ba yun, di ba? Merong isang matanda na tumulong sa akin. Nung pumunta siya sa Manila, siya po ay indigente. Wala po siyang kapera-pera. Tinawagan ako alas 12 ng gabi. 9 o'clock pa lang ng umaga, nandun na siya sa ospital. Walang nag-aasikaso, kawawa yung matanda, 76 years old. Tumakbo mo ako doon sa ospital. Hinahanap ko siya, sabi sa akin ng attending nurse, hanapin mo doon sa loob. Saan ko hahanapin niya? Ang dami-daming tao. Nagalit ako. Ginamit ko yung pagkagandina ko. Diba? O, tapos sabi ko, kayo maghanap. Diba? Hinanap nila. Nung nahanap ko, ilalabas ko na po, indigente. 5,000 pesos ang hinihingi. Sabi ko, sige na, kausap ko yung mga kaibigan ko. Mag-ambag na lang tayo nang ilabas natin siya. Pagdating ko sa cashier, ang sabi ng cashier sa akin, ma'am, eto na yung bill mo, 5,000. Tinignan mo yung bill, walang itemized, basta bayaran mo yung 5,000. Sabi ko, ba't ganito na nakawin nyo yung 5,000 nung matanda? Diba? So sabi ko, akala ko pa para mong Pilipinas. Eh, malahas pa rin ah. Mas malahas. Kung panahon nila, ay hindi ko kaya ganyan. Binigyan ng dignidad ang taong Pilipino. Ngayon, elitista rules again. Mga elitista, marami silang pera, wala silang pakialam kung anong mangyayari sa atin. Sabi ko na naman doon sa kaibigan ko, na kaibigan ni, alam mo na, si Satanas. Sabi ko sa kanya, bumoto ito yan. Yan. Nagaling mo kung sino yan.
basta yung healthcare natin, eh pagandahin nila yung healthcare. Kasi lahat po tayo tatanda. Lahat po tayo ay kailangan ng tulong ng gobyerno para sa pag nagkasakit tayo. Tama ho ba? Ibalik yung PhilHealth budget! Sa akin, yung PhilHealth, na tayo din ang naghirap para puntuhan yung po niya ang PhilHealth na yan. 90 billion yun! 90 billion! Balik niyo yung 20 billion! Saka yung 10 billion! Tama kasi nakatakihin na ako sa galit, kailangan ko natagyan ang PhilHealth, no? Yung PhilHealth budget! Ang kaso, di ba? Itong PhilHealth na ito, di ba? Meron nga yung mga kamag-anak sa ibang bansa, di ba? Meron? Pag nagkasakit sila, daig pa ang makapimil, nagandagad ng ospital. Tayo dito ka, mag-ilimos pa tayo ng kanina para mabayaran yung bill. Pag nakita yung bill, namatay na tayo, di ba? Eh ako 61 na. Alam mo tumanda sa bansa na to, na hindi inaayos sa bansa na to. Ayusin mo bansa na to, na kailangan ka nila ng gamungan. Buhay natin, nagtatrabaho tayo. Para saan? Para sa matanda natin, hindi tayo kawawa. Pero ang presidente natin, habang buhay tayo, magiging kawawa. Okay. Ngayon, pasensya na po ha, na-emo na naman ako, na-emotional. Kasi po, maski na ganito ang mukha ko, no, hindi naman ako masyadong pinahiliti. Pag tinastas niyo po ang dibdib ko at sinilip niyo ang puso ko, ako ay Pilipino! Okay, pwede niyo ba akong samahan kasi baka hanggang bukas pa tayo matapos kasi ang daldal ko. Mga KOJC, nakikiraman po ako. It doesn't matter to my friends listening out there, I will speak in English. Kasi kung na-elitista kayo, I will speak in English. Okay? For all of you out there, I know that there are good people. Maraming mababait na tao dyan, pero takot lumantad. Maraming mababait na mga sinasabi ninyong elitista, pero may puso din para sa mahihirap. Please, come out! Come out! At home, I know many of you have a heart for the Filipino and for this country. Come out. Speak. Speak. Hindi tayo pinalaki sa mga exclusive schools. Ateneo, St. Scholastikas, hindi tayo pinalaki doon. Baka tayo manahimik. Dahil pag tayo ay tumahimik, ang ibig sabihin nun, kinakampihan natin ang mga demonyo. You may be bastos, sabi nila. Foul mouth. Pero ikaw lang ang nagmahal ng Pilipino.
out there, do not believe everything that you hear and everything that you see about Duterte. He is a good man. He loves the Filipinos. That is what is most important. Come out and fight for the Filipinos. Napawisan na ako at ang hindi na ako nito. Sandali lang. Can you all sing with me? I think this is Attorney Dick's favorite song. I'm not sure. Ito lang po kasi ang pwede kong na-memorize na maiksi lang po, pero at alam natin lahat. Okay, ready? Let's all sing, ha? Okay, alright! Okay, alright! Alright! Woo! Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas ko mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang layang mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang buhay ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang pag